Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no, mga friend. Dito naman ho tayo sa usaping impeachment, no? Makinig ko tayo dito, mamaya magbigay ko tayo ng reaction natin, no? Ano ho to? Law expert ho ito. At dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Ibig sabihin, napakatalinong tao. Usapan po natin ang impeachment pero from an expert's perspective. Kasi nga po, magtutuloy po ang last session week starting tomorrow. At for sure, syempre, kasama sa agenda ang impeachment. Kung ayaw ng mga senador, Lapit na. 8 na ho ngayon. 11, di ba? Tuloy. pag-uusapan po natin itong impeachment. Mga kasama po natin si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Constitutional law expert at past president of the Integrated Bar of the Philippines. Sabi, hindi basta-basta utak nito. Philippines o IBP. Good morning po, Attorney. Welcome back po. Attorney, good morning. Welcome back. Good morning, Victoria at Christian, at blessed Sunday po sa ating lahat. Thank you po. Blessed Sunday po. Ayan po siya. Attorney, siguro po, una sa lahat, simulan ko po dun sa mga pag-uusap about dismissal, de facto dismissal ng impeachment case ni VP Sara. Sir, what do you think about this? May basihan po ba ito sa konstitusyon? Wala po. Hindi lang sa konstitusyon, kundi sa sariling Senate rules on impeachment at saka sa jurisprudence ng Supreme Court. Wala akong basehan yung sinusulong nilang de facto dismissal. Opo. Ang sinasabi po ni Puta, ano yung impacto dismissal ba? Senator Amy, sir, parang may binibigyan sila ng... Ang Senate ay mayroong parang enough room to make its own rules about this. So baka kaya nanggagaling sa kanila rin yung possibility of a dismissal? But intindihin sana ko ng lahat, kasama ng mga senador, na lahat ng diskresyon ng mga poder nila, ng mga public officials, it should conform with the Constitution. That's the highest law of the land. So hindi ho basta-basta isang tabi ng kahit senador o senado yung mandato ng Constitution. So all their acts must conform with the Constitution. Yung kanilang diskresyon para gumawa ng rules ay subject pa rin ho dun sa mandato ng Constitution na pag may impeachment complaint, they are supposed to try it, hear it, kaagad-agad without delay. Opo. And sir, can you walk us through lang po, ano bang part ng Constitution yung nagsasabi na dapat dinggin agad for the benefit lang din po ng ating mga kapamilya at mga kaserbisyo? Well, you know our provision ng Constitution that says na once the impeachment complaint is approved by at least 1/3 of the members of the House of Representatives, and this is submitted to the Senate trial shall henceforth proceed. Yun ang ibig sabihin. Malinaw ko naman yung ibig sabihin ng forthwith proceed. Ibig sabihin, Kaso nga ho, mas matalino sa inyo si Chis Escobaro Yung forthwith kay Escobaro ibang meaning sa kanya agad-agad, walang delay. Pangalawa, kung titignan ko natin yung records ng Constitutional Commission, doon binalangkas nila ang nature of the Senate, malinaw ko naman ang intensyon na yung Senate is a continuing body. So, hindi ko ito subject for debate na sana. Wala ko namang duda. Nakakalungkot lang na iilang mga senador nag-i-introduce ng doubt o kaya gumagawa ng kung ano-anong rason para lang may dribble at madelay at tuluyang hindi na didinggin ang... Wala hong binabasa si Attorney Domingo Cayosa, laman ho ng utak niya yun. At hindi naman ho ito parang si Digong na si Raulo, di ba? Normal ho impeachment complaint. Bawal ko yun. Sa isang interview, attorney, para nabanggit ni Senator Cheese na kung talagang yung mga kritiko ay kinikwestiyon yung movement ngayon ng Senado, ilapit nyo sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema po ba
kaya ba o pwede bang makumpel ang Senado with this usapin po ng impeachment na ayaw pang kumilos ngayon ng Senado? Ang ganda ng mga tanong nitong mga host, oh. Yan, mga tanong. Ang problema ko sa ganung taktika o suggestion, kung titignan natin ang track record at saka ang history ng Supreme Ang ganda ho ng sagot ni Atty. Cayosa dito. Court, mabagal ho, matagal bago nila madesisyonan yung mga issue, malalaking issue. Kung maalala nyo, ang dami ng mga malalaking national issues na naidulog sa Supreme Court, tapos na yung issue, tapos na yung kaguluhan, saka lang nakakapag-desisyon. Opo. That's one. It's very impractical. It's really meant, again, yun ho yung mga ganyan, mga pamamaraan lang para lituhin o kaya i-divert ang taong bayan. Yun. Pangalawa, totoo ho naman na may poder ang Supreme Court at maaari niyang gawin na sabihin sa Senado, yung ginagawa niyo na hindi pandinig sa impeachment complaint, labag na sa konstitusyon na yan. Pwede naman, grave abuse of discretion. So pwede ho yan. Kaya lang ho, dadaan yan sa proseso. Magko-complain ka, pasasagutin sila, at hindi na ho days yan, kundi weeks and months bago nila madesisyonan. Tapos na ho yung kaguluhan. Unlike other Supreme Courts, for example, sa United States, pag dinulog nila yung importanteng issue in a matter of days, meron kaagad desisyon. Dito ho sa atin, super bagal din ang ating Supreme Court. Pangatlo, pwede rin ho kasing Parang sinasabi mo, Atty. na itong Supreme Court, dapat hindi na Supreme ang tawag dito sa court na to. Dahil super bagal. Pwede kaya, Super bagal court. i-avoid ng Supreme Court yung issue at sasabihin niya, yung impeachment, trabaho nyo yan, rules ninyo yan, at hindi namin kayo pakikialaman. Pwede ho yun, under the doctrine of separation of powers, Yes. or branch of government, or doctrine of political question. At saka gipit na rin yung oras kasi, di ba? May 3 session days na lang tayo. So, kahit may mag-file bukas, walang guarantee na by Wednesday or before Wednesday, may desisyon ang Korte Correct. Suprema. Pero, nabanggit niyo, attorney, bilang co-equal branch nga ang legislatura at ang hudikatura, just in case lang, in any event, ang Korte Suprema, pwede ba nilang diktahan ang Senado tungkol dito? At ang Senado ba ay pwedeng tumanggi kapag diniktahan sila ng Korte Suprema? Pwede ho niyang desisyonan yung petisyon, no? At pwede siyang maglatag ng dapat gawin, no? O nararapat ayon sa batas na gawin. Pag matigas ang gulo ng Senado at ito ay kanilang i-disregard, wala ako. Meron ho itong mga friend, 128,000 views. 8 hours ago pa lang po ito. Oo. O namang police power, wala ako namang enforcement mechanism ang Supreme Court. So doon tayo magkakaroon ng constitutional crisis. Yun nga ho sana ang i-avoid ng mga senador na yung mga gintong mga sitwasyon. Kasi malinaw naman yung batas naririnig naman natin yung ibang mga senador. So yung mga legal experts, hindi lang po tayo, marami pong mga nagsasabi na tungkol dito. At ang pinakahalaga ko sana dito yung interest ng taong bayan. Di ko ba? Na merong seryosong paratang laban sa mataas na hinalal natin. Alam nyo mga friends, sa dami na hong magagaling na justices na nagsasalita, mga talaga, presidente na integrated by mga eskwelahan, UP, Lasal, Ateneo, anak ng pating. Jesus Escudero, presidente ka dyan, mahiya ka naman. Halal nating official vice president. Seryoso ko mga ito. Yung vice president mismo, sabi niya, sasagutin ko yan sa tamang forum at raring to answer siya. Ito na nga ako yung tamang forum. Yung taong bayan naman, Malamang, Atty. Cayoso, daldal lang ni Sara Duterte na willing siya sagutin sa tamang forum. No? Pero iba yung sinasabi ni Sara Duterte, attorney, kesa sa ginagawa ng kanyang mga kampon, mga alipores. Pinadidismiss na nga di ba? Daldal lang ni Sara Duterte yan. Mga friend, tuloy natin to. yan naman,
magkabilang panig at yung nasa gitna, ang gusto natin, 9 out of 10, gusto natin, sige, tingnan natin ano ba talaga nangyayari at may mananagot ba dito. Ang problema yung hukom na kinalaga, malinaw ng Supreme Court na kayo ang magiging hukom dyan, sila yung nagdi-dribble, umaatras. Anong klaseng sistema yung ganyan? Anong klaseng hukom? Para sinasabi ito ni Cayosa, puta, baboy na kayo. Putang ng Senado kayo, parang ganun na yan eh. Ano ba pinagagawa nyo? Di ba? Yun eh. Yung umaatras sa mga kaso. Oh. Attorney, paano kung sabihin nga po ng Supreme Court na, sige, pareho tayong, kung equal branch tayo, off limits kami dyan, hindi namin papakialaman, pero tapos dinismiss ng Senado. So, anong recourse? Yan. Anong pwedeng gawin pa ng mga gustong mag-proceed? Ang ganda ng tanong yun. Well, pwede mag-refile sila after 1 year. Or pwedeng pagdating ng bagong Senado, yung 20th Congress, di pwedeng balikan nila ito. Kasi nga, merong kaso, may existing case na i-file ng House of Representatives. So pwedeng itutuloy. Again, it will spark controversy, no? Kasi nga, merong constitutional prohibition ng Kaya talaga ito mga friends, sa totoo lang, no? Sa karsada ho ito matatapos. Maniwala kayo. Hindi ho ako, no? Sana mali ako, pero malamang dun ho ang punta sa karsada. Mas grabe ho ito eh. Kesa ho doon sa nangyari kay Erap Estrada. Mas grabe ho ito, itong nangyayari ngayon. Oo. ng one impeachment in 1 year lang. So maari, pero pwede rin i-claim ng 20th Congress na meron naman na at continuing naman yung Senado yung hukom. So tapusin na lang natin kasi nasimulan na ho na i-file na sa kanila. Oo. Opo. Sir, can you expound lang din doon sa konsepto ng continuing? Kasi baka nakakalito lang din siguro. Magtatapos kasi ang 19th Congress tapos ibang kongreso na yung magsisimula by July. So, ano po yung, paano naging continuing po yun? Ang Senado ho kasi, unlike the House of Representatives, ang Senado ho kasi, di ba, 24 members. Pero ang design ng Constitution, 12 lang ang ini-elect o kaya napapalitan every 3 years. So that's the reason it was meant to be like that, para tuloy-tuloy ang Senado. It doesn't cease to exist after mapalitan yung 12. So continuing work nila. Malinaw ako yan dun sa mga debate at mga pagbabalangkas ng mga constitutional commissioners ng ginawa ang konstitusyon. Ganun din ho ang ating Senado nung lumang konstitusyon natin, ganun din ang Senado ng United States at ibang presidential forms of government na kung saan hinango natin yung ating sistema na may Senado. So, yun ho. At ang Supreme Court na rin ho, sa marami ng mga kaso, sinasabi niya na the Senate is a continuing body. So, wala ho sanang duda yan. Nakakalungkot lang na because perhaps of their political or personal agenda, parang binibigyan nila ng duda ito. Sana ho, sumunod na lang sila sa batas, sumunod na lang sila dun sa malinaw ng interpretasyon ng Supreme Court at huwag na tayong papupuntahin ulit sa Supreme Court. Oo nga po. Oo. Attorney, may nakausap ko si Sir Tony Velasquez nung last week. Tapos ang punto niya, kung ganito na lumalabas yung political color, yung mga prejudice siguro ng mga senator judges, supposedly, na mga magiging senator judges, tama ba na iwan pa rin sa Senado yung impeachment or better na gumawa ng siguro isang body na mag-handle ng impeachment ng independent body talaga para hindi tayo nakakaranas ng ganitong mga setbacks? Doon na lang ipa-file lahat. Well, maaari. Kaya lang, ang problema, kailangan baguhin natin o amyandahan natin ang ating konstitusyon. Ang problema ko sa charter change or constitutional change, lahat na ng presidente, lahat ng administrasyon, sinubukan yan with good reason or siguro in good faith or for their own political agenda. Ang nangyayari,
pinagdududahan natin yung mga politiko at inaayawan natin kaagad. From an academic point of view, at matagal ko na ko itong sinasabi, marami hong pwedeng improve sa ating konstitusyon. Matagal-tagal na rin po ito. We have seen the realities of the times, and then marami na hong mga developments in governance na pwede nating i-reconcile yung mga conflicting provisions, may mga gaps, at we try better ways of doing things. Kaya lang, hindi umuusad yung constitutional change kasi pinagdududahan talaga natin ang mga mambabatas natin. Pwede po bang panagutin or may accountability po ba ang pinuno ng Senado bilang sa kanila na ipinasa o i-file yung articles of impeachment, dapat kumilos na sila, pero siya as leader, ayaw niyang tugunan nito. Pwede po ba siyang panagutin ng siguro kahit normal na publiko? Well, ultimately, mananagot siya politically. Ibig sabihin, pwedeng matanggal siya sa pagka-presidente ng Senado o kaya sa susunod na election, maaalala natin itong hindi tamang ginagawa niya at hindi na siya iahalal. Sa ngayon nga ho, socially, nababash na talaga siya. Pero hanggang ganun lang. Pero criminal liability o civil liability o administrative liability, medyo malabo ko kasi sasabihin niya, ito yung aking paningin ko kasi. So, he's giving the benefit of the doubt. But ngayon, nafe-feel na niya. But mismo yung kanyang alma mater, yung College of Law, kung saan kami nagtapos, nagsalita na yung mga mas magagaling pa sa amin sa constitutional law na talagang mali siya dun sa kanyang posisyon sa bagay. So para tayo nasa deadlock situation, partner, tsaka attorney na... Ang problema rito kay Chis Escudero, parang hindi marunong tumanggap ng mali, no? Nagtuturo, no? Kaya ba't nyo, didiktahan kami rito, kung sabi niya, ha? Kung nadidiktahan ni Romualdez yung mga ibang sa kongresista, ako, kasi dado, hindi kami pwedeng diktahan, ha? Ito mga ganun ang daldal ni Chis Escudero, di ba? Ayaw talaga, ayaw muna, pero kailangan na. Tapos parang wala rin naman pwedeng gawin yung mga tao sa paligid kasi talaga nasa kamay ng liderato ng Senado ang pagdedesisyon para simulan na natin yan, upuan na natin yan. Well, maaari din na yung marami pa kasing mga senador na hindi nagsasalita at nagpapasalamat naman tayo na unti-unti yung iba nagsasalita niya. I don't know if that's the original position. Kaya natatanong natin, ba't kayong lang kayo nagsasalita? O baka naman, nagre-react na sila dun sa groundswell of demand for immediate or walang delay dito sa impeachment case na ito. Opo. Sir, Pangulina... Nakakatulong ba yung ginagawa ninyo sa media, tinatalakay ninyo yung pagsasalita ng iba't ibang mga sektor? Kasi ito ho yung impeachment, hindi lang ho naman ito usaping politiko Hindi ho ito sa kanila lang. Ito usapin ng bayan. Tayo ho ang nagsakdal dito, mga elected congressman natin. Tayo din, taong bayan din ang maghuhusga kasi mga senador, hinalal natin. At ang isang magandang feature ko ng impeachment, open to the public yan. Makikinig at susuwiin ng sambayan ng Pilipino yung mga ebidensya, argumento ng mga kabilang panig. At tayo mismo, we can more intelligently decide. And kung may communicate natin ito sa ating mga mambabatas, historically and hopefully ay tumatalima naman sila at susunod sila. Sana nga po, attorney, makinig ang mga senador sa inyong expert opinion, sa inyong expert advice. Attorney kayo, sa maraming salamat po sa inyong oras. Alam niya mga friend, ito sa akin lang ha. Ito ang parating na 11 na ito. Hindi ako niniwala magiging smooth sailing ho ito na magbabasa ng articles of impeachment ang Senado, ang Kongreso, yung mga sinasabing article of impeachment nitong si Sara Duterte. Hindi ho. Meron hong mangyayaring senaryo dyan. Tingnan ninyo. Meron hong mangyayaring senaryo dyan. Dahil itong babasahan nila ng sakdal, hindi ho basta tao ho ito. Ito ho ang future
presidente ng impyerno. Kinabi na niya, di ba? It's gonna be bloodbath. Di ho natin alam. Sa Kongreso pa nga lang, tignan nyo kung anong ginawa niya. Di ba? At ako sasagot sa'yo, convicted ka eh. Sabi niya kay Franz Castro. Kidnapping? Si Beatrix Suistro naman. Bakit ako ano sa'yo? Sa ano ko? Proper forum ako. Hindi to proper forum to dito. Eh, utang ka pa nga sa asawa ko na 9 million eh. Doon sa kasong ano, ganun ganito. Kung ano, naniningil yung presidente ng, future presidente ng impyerno eh. Di ba mga friend? Hindi ako nawala dyan. Meron hong ano, sana mali ako. Meron hong, ngayon pa lang meron na, di ba? Lumalakad na, nagpapapirma na sila ba to? Oh, di ba? Tatlo yata yung kumakalat na ano, kung pipirma, mga senador, di ba? Meron hong sigurado 5 pirme. Oh, ayon kay ano, kay Senator Trillanes. 5 pirma na. Oh, di ilan lang kukunin niya? 13, di ba? 8 na lang ang kailangan nila para ma-dismiss na itong kaso na to nung future presidente ng impyerno, di ba? Ay, hindi ho natin alam yan. Sa dami ho ng pera nito, baka name your price to. Oh, ba? Pero hindi ho papayag ang taong bayan. Yan. Yun yan. Madidismiss nang walang ano. Kaya ako sa karsada ho ito pupunta. Kaya ng vlog ko kagabi, di ba? Oo. At, yun nga, matuloy man to, umaasa rin ho ang sambayan ng Pilipino ng conviction ni Sara Duterte. Hindi ho papayag ang sambayan ng Pilipino, kagaya na nangyari kay ERAP, na ito ay ma-acquit. Kaya sa karsada rin ho ang tuloy, di ba? Magmula ho yata bukas, magkakaroon na po ng mga rally para nag-ano mga taong bayan, pati na ho ang mga kaparian na matuloy na ho itong impeachment na to, no? Pero yun nga, gaya na sinasabi, no? Ito, yung vlog, magiging vlog ni Attorney Claire Castro mamaya, bank account ni BP Sara masisilip na. Yan. Pag natuloy ang impeachment trial, bank account ni BP Sara masisilip na, sabi. Yan ho yung tatalakayin ni Attorney Claire Castro mamaya. Sa tansya nyo ba mga friend? Papayag ang future president ng impyerno na mabulat-lat lahat yan? Di bali na magkagulo. Yan ang ano niyan, dahil talagang aalingaw-ngaw ho talaga yung baho na yan, yung bank account na sinasabi ni Senator Trillanes na yan, na mga pinanggagalingan ng pera. Kung may laman pa ha. Kaya dito, problema. Alam niyo talaga sobrang galing niya itong ano to, Duterte. Pati AMLAC na ano niya eh. Na AMLAC, COA, Ombudsman, hindi natin alam itong Department of Justice na hindi natin alam. Senado, pati nga itong Korte Suprema, siya ang naglagay ng mga justices dyan eh. Bago siya bumaba eh. Di ba? Tsaka magulo ho ito mga friend. Talagang mangyayari ho ito, sa karsada ho ito pupulutin. Maniwala kayo. Hindi ho. Mabigat ho yung ano eh ha. Kung didismissin, gulo. Kung matutuloy man to, gulo rin. Dahil sigurado, maa-acquit ho ito. Hindi ho ito magiging guilty. Hindi ho ito magiging guilty. Hindi ho ito makukonvict. Hindi ho papayag yung mga kampon ng future president ng impyerno na makumbik yung magiging presidente ng impyerno. Hindi ho yan papayag. Isipin mo, 5 na ho yung sigurado, kaya sinabi ni Senator Trillanes. Siyam lang ho kailangan eh. Di 4 na lang ang kukunin. Napakadaling. Kayang-kaya ng mga kampo ni ng future president ng impyerno. Yun hong 4 na yun, sisiw na sisiw. Sinasabi nga ni
Senator Trillanes eh. Siyam ika yung undecided. 10 yung sigurado, siyam yung undecided. 5 yung sigurado na maski ano ipakita mong ebidensya, i-acquit at i-acquit si Sara. Binilang niya to, Secretary ni Senator Trillanes, Amy Marcos, Bongo, Kimo, Bato, isa, Marculeta, Sure Ball. Wala. Basta, mag-aabang na lang po tayo ng 3 araw, ha? Tignan ho natin kung ano nga ang mangyayari. Mag-collab na po tayo, mga friend. Shout out MLMT 17. Matatalino kasi mga Duterte senador, over and beyond the law ang alam ni Escudero Constitution. Danny Pitalana, shout out. Smart si Esco, turns finally into bobo. Patay tayo. K54254 nak, shout out. Hello po, Tyrox. Yan ang hirap minsan sa political dynasties. Maraming naipupwesto sa posisyon dahil nga naman minamana lang nila kahit alam ng mga bobotante na hindi naman mga kwalipikado at wala namang matinong gagawin, sige pa rin. Pati korupsyon at pagnanakaw kasama na. Impeach Sara, simulan na nila ang trial na yan nang magkaalaman na. Basta yan, nak, maniwala ka. Sa karsada pupulutin yan. Dahil yung sinasabi, impeach naman na si Sara eh. Ang inaano na sa Senado, kung convicted siya o hindi. Porping Peña, shout out. Joselito Mabait, shout out. Gandang gabi, Sir Rox. Matutuloy po yan. Di maaring di matutuloy at magkakagulo sa Senado. Matuloy man nga yan, Joselito, gulo pa rin yan. Kasi nga, itong senador, mga senador na to, hindi ho yan makukumbik. Acquitted po yan. Sana mali ako. Sana tama si Senador, si Idol Sonny Trillanes. Okay, si Tukayo. Maura Sabud, shout out. Totoo yan. May saltik ang utak, sabi. Marilo Pabianak, shout out ha. Good evening po tayo sa mga ka-warriors. Ano po ang kasalanan ng sambayan ng Pilipino? Bakit nagkaroon tayo ng ganitong klaseng mga senador? Sa totoo, no? Sa totoo, nak. Ito hong component na Senado na to, isa ho ito sa pinaka-worst na component na Senado na nakita ko, no? Napakabulok. Hindi lang ho tayo nagsasabi niyan, puta, yung mga eksperto, ayan, no? Si President ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Cayosa, diba? Marami pa. Pero makakapal ang mukha eh. Hindi ho tinatablan. Kaya maniniwala ba kayo na makukumbik si Sara? Diyan sa uri ng Senado na yan. Iling ko ha. Kaya magkakagulo ho yan. Sa EDSA ho pupulutin yan. Ha? Mga kakamping, 16 million ho tayo. 16 million po tayo na bumoto kay BP Leni Robredo sa pagkapangulo. Legit po yan, ha? Legit. Wala hong ginasta si BP Leni sa atin. Pero binoto natin siya. Sana ho ngayon ipakita natin na ganun, hindi ho lahat ng Pilipino bobo. Meron hong 16 million na merong malasakit sa bayan. Nakakaawang tignan ang mga matatalinong framers ng konstitusyon sa pagpapaliwanag, pero sarado ang isip nila. Di na gumagana mga common sense nila. At higit sa lahat, walang puso sa pagiging makabayan. Kaya umasa na tayo na ipaglalaban ang ating karapatan at ipaglaban ang ating karapatan. God bless the Philippines. God bless Marlo Castro Naka. Jab Alvaro, shout out. Diesel, shout out. Xerox, sarap daw magpakatanga
bayad naman daw eh. Putik. Lalo sa Senado, puta. Hindi yan. Baka ang bayad yan, pumirma ka lang, name your price eh. Ha? Erlinda Aquino. Kung tama lahat ang sinasabi mo tungkol kay Pusit at Kuya, tama lahat ang sinasabi mo tungkol kay Pusit at tungkol sa mga senador. Hindi lang naman tayo eh. Rick Ignacio, shoutout. Mr. Rox, talagang nakaka-high blood na si Escudero. Nadagdagan pa ni Tolentino, mga hayop sila, makakapalang muka. Ang problema, si PBBM, walang aksyon. Laki nga, malaking problema yan. Federico Mandak, shoutout. Talagang yung plano na yan, nila Escudero, ay nakakalendaryo na sa kanila. Kung paano ang gagawin magmula nung matanggap nila ang pinagplanuhan na nila. Itong si Tol Tolonges, meron ba Tol Tolonges? Talagang dakilang balimbing. Buti nga, natalo yan eh. Si Tolentino, Tolonges nga yun yata ito. Pero matalino raw to, sabi niya. Pero kung bakit patagulang, sinuportahan ni BBM ang impeachment na yan, matutuloy yan. Ang kaso, walang urong ang betlog. Kasi urong ang betlog ni BBM, kaya sila Escudero ay kampante lang. Kaya ang tanging solusyon dyan ay EDSA 3 na. Impeach si Sara, tanggal si Escudero. Sana nga, ganun kadali, Federico. No? Pero kaya ng tao yan, puta. Shelly Jaser, abangan ko na lang sa June 11, Karox, bahala sila dyan kung ituloy nila o hindi ang impeachment. Baka gusto yata nilang mapatalsik dyan sa Senado. Mga bias ng mga senador, pati kayo dapat impeach. Una ka na, Chis Escudero. Walang hiya. Bicolano ka pa naman. Kakahiya ka. Ganit si Shirley. Librado Ludovico. Dapat lang doon na natin tapusin ang lahat. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Shout out, Michelle Edwin, Mike, my friend. Kalat ni Bayaw. Shout out, Busy si Mike. Pero nanonood dyan. Dodong Binancio. Xerox, wala ang kinaiba sa amo niyan. Diba? Jess Porte, shout out. Ipadisbar na yung mga abogado na hindi nagsasabi ng totoo at hindi sumusunod sa batas, kundi sila pa ang sakit ng ulo ng ating bayan. Disbarred na lahat yan. Para matuto yan, hindi na sila para sa katotohanan. Sinabi mo pa, Jess, kapal ng mukha ang kapital nito, mga buka ng... Susan de la Cruz, shout out. Gandang gabi, Karox, at sa mga ka-warriors. Nakaka-stress na talaga. Impeachment na lang kabi-kabila. Masyadong kabastusan na para sa ating mga Pilipino. Yung iba sa sobrang katalinuhan, nagkakatililing na. Kaawa-awa na ang Pilipinas. Sinabi mo pa, Susan. Chupista Bunaaw, shout out ha. Good evening po, kuya. Sa mahal mo pong sa buhay at mga ka-warriors. Nako, cheese. Ayusin mo ang inumpisahan mong problema kung mananagit ka ng taong bayan. Tolentino, mabuti na lang, di ka na binoto. Isa ka talagang malaking kunyango. Parli Pulido, shout out. Merong ginawa, pag nanakaw kasi, matakaw sa pera, si Piatos. Diba? Mary Chat, shout out. Sara, sira ulo mo. Chipista Bunao. Kung ganun, kuya, ang dami naman alam ni Sara Mau para i-acquit siya. Grabe talaga kung totoong marami siyang alam. Di maraming abusado sa gobyerno. Sinabi mo pa. Chupista ulit, Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Di ba, Keso? Yun eh. Elizabeth Iscare, Good evening, Sir Rox. Ibang klase din naman itong si Sara. Magaling magnakaw ng pondo ng bayan. Sanay ito, Sir Rox. Noon pa siguro sa Davao na maging mayor siya doon. Sandamak mga confidential fund dito. Kaya nasanay siyang mandambong. Pinaka-worst na pamilyang ito na naglingkod sa ating gobyerno. Talaga! Lahi ng Diablo, kapatid ni Satanas. At pamilya ng mga demonyo, ibang klase, di ba? Sinabi naman na nila di ba? Kaya sabi, hindi ko, ako gusto ko si
sa impyerno ko. O, si Sara naman. Siya. Ako magiging presidente ng impyerno, di ba? Elizabeth Scarlett. Sir Rox, people power lang kailangan para masipa na yan sila dito sa ating bansa. Buti na lang at wala na dito ang puo nilang si Digong. Buti nga. Diba, pinipilit pang iuwi ng isang demonyo eh. Yung mga demonyong nandun sa dahig, oo. Makisa, shout out. Yes, good evening Sir Rox. Yan ang palabas ng mga senador. Grabe na talaga. Nakakagigil na. Diba? Florante de Raya, shout out. May karma yan, maniwala kayo. Sinabi mo pa. Elizabeth ulit, oh. Kung sakali ma-acquit yang si Sara dyan sa impeachment, kasuhan na lang at diretso dapat niya sa kulungan. Sagad sa kawalangyaan at kademonyohan at yung mga alipores nila na pro Duterte, wala talagang mga utak yan. Sa sobrang katalinuhan, naging bobo, tanga, gunggong. Ewan. Galit na naman si Elizabeth. Florante de Raya ulit, oh. Yan ang bunga ng katangahan ng mga botanteng Pilipino. Sinabi mo ba? Ang problema, boto nga kaya. Baka naman yari karera. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christiansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Oy. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, anak, shout out. Sir Rox, sabi ni Tia Deli, talaga naman puro po kamalasan at puro po pasakit sa bayan ang dinudulot itong mga kampon ng mga demonyo ng bayang Pilipinas. Ano po? Pero talaga pong di po siya matinag-tinag at talagang grabe kung ipagtanggol ng kanyang mga alipores at sukdulang. Kahit pa sila isumpa ng buong mundo, di nila pinagkakalulo ang kanilang Panginoon, Sir Rox. Takot sila sa kabilang buhay, alam mo. Tia Delica. Kasi talagang dapat nila ipagtanggol yan kasi yan ang magiging presidente ng impyerno. Doon sila pupunta. Paano? At least senador sila doon sa impyerno. Sila ang senador ng impyerno, di ba? Tanginan yan. Pero talaga pong sana tayo. Yan po ang napakalupit na katotohanan at yan po talaga ang nagagawa ng kapangyarihan at pera sa mga taong baligtad po ang kaluluwa, Sir Rox. Kung ang people power po di magiging katulad nung 1 and 2, Sir Rox, tantanan na po yung mga labas litid na sobrang galit at kahihiyaw sa kalsada. Patay tayo dyan, Tia Delica. Wala pong epekto yan sa mga senador na bugok at inutil at lalong-lalo na po sa grabing kapal ng muka na si Madam Sayad. Wala po yan, Sir Rox. Humagalpak lang po yan ng tawa sa isang sulok kasi meron po siyang hawak na time bomb na pwedeng sumabog anytime. Alam po yan ni Madam Baba kaya ayaw niyang pong bumitiw sa pagiging dakilang boba at inutil, Sir Rox. Kaya ang mga ganap po ngayon, Sir Rox, para lang po tayong nagbabasa ng Wakasan Comics. Wakasan. Di ba aliwan? Kung ano man po ang ending nitong walang katapusang batuhan ng putik, taong bayan ang talo. Si Madam Sayad, ano po, matalo manalo, siya pa rin ang panalo dahil siya nagawigi sa laban ng pitik bulag. Siya pa rin po ang reyna at may hawak ng kaba ng bayan. Hindi po siya bali at tanga para ibalik pa lahat ang dinekwat niya. Maghabol tayong lahat sa Tambul Mayor. Di daw po siya pahuhuli ng buhay. Napakasakit, Kuya Eddie, pero wala pong dapat sisihin dahil pumayag po tayong lahat na magpasakop at magpaalipin sa mga kampo ni Satanas. Hindi naman lahat, hindi tayo kaya, bayang Pilipinas, nasaan ka na ba? Lupit ng tadhana ang dulot ni Sara. Mga taong bayan ngayon nag-aalsa, sigaw nilang lahat, Sara lumayas ka, impeachment at hatol at tamang hustisya. Ay nako, Tia Deli, buti ka nga nandiyan kay David Ali Mendoza. Good evening po, Karox. Matutuloy ang impeachment ni Sara Jean Potpot kundi ay magkakagulo ang taong bayan, lalo na po at sinimulan na ng mga militanteng grupo. Hindi lang militante, meron ng kaparian na rin David Mundo Cheng. Lahat ng mga nangyayari sa impeachment na magnanakaw na si Sara ay pinatatagal ni Yabang na si Cheese na akala niya sila na ang batas at
Binabaliwala niya ang ibang senador. Pag sinabi niya na dapat siya ang paniwalaan at ngayon ayaw niyang sundin ang konstitusyon na wala ng trial sa isang illegal na ang lahat ng mga iyan ay dahil sa pera-pera lang. Diba, Cheese? Kaya dapat i-disbar din itong si Yabang na Senggong Cheese at ibitin ng patiwarik ng bayan. Kung pwede nga, ano. Mundo ulit, oh. Pag walang pirma, dapat ibasura. David, oh. Harox, yung bloodbath na sinasabi ni Sayad ay panakot lang yun po. Panakot lang po yun. Kamukha lang ng mga sinasabi ng tatay niya na bugok sa ICC na sasampalin niya daw sa oras na magkita sila. Ayan, nandyan na si Digonggong sa ICC. Bakit di niya sampalin lahat ng nandoon? Hanggang pananakot lang naman ang gaya nila gawin. Oras na may pumalag naman sa kanila ay mga bahag din ng buntot nila. Sana nga. Ha? Pero alam mo, mabukas na ako natin ulit. Magaganda ng comments eh. Bossing, siyong gag, anino ni Digong yan. Pero mas napanood ako ng video, galit sa kanya si Sara Kim Piatos Cheese Flavor. Kasi nilampasan siya, hindi siya pinansin at kinamayan. Ganun ba? Hindi ko napanood yun ah. Ramon ulit oh. Bossing, sigurado nung mayor yan, marami ding kinurakot yan. At pati mga ghost project. Sinabi mo pa, hindi lang ghost project, may mga ghost employee pa yung presidente ng impyerno. DJ Show, pero kaya nga ayaw nilang matuloy ang trial dahil ang mga bank account ni Sara, tiyak, mabubulat-lat. Sinabi mo pa, ha? Dapat talaga, may bukas na ako natin pag-usapan. Ramon ulit, oh. Bossing, umiwas si Quezon sa responsibilidad. Dapat dyan, patalsikin pati mga kasamahan niyang grupo niyan. Totoo. Lily Chang, shout out. Takot silang mabulgar na meron din silang deposit galing sa drug money at pogo ring. Nanginginig na mga yan na kung tutusin, wala na yan si Sara eh. Nakakulong na tatay niya. Ano pang ikinatatakot nila kung di sabit sila sa Chichirya at Mary Grace Piatos? Sinabi mo ba? Susan ulit oh. Mga kababayang may matuwid na pag-iisip, patuloy-tuloy po tayong magdasal, tumawag sa Diyos at hingin ang tulong ng Inang Maria para sa ating mga pamilya at bayang Pilipinas. Oo, totoo yan. Arnold po si Diego, shoutout. Si Rox, baka naman nahatian sila ng pinagnakawan kaya okay lang maging tanga. Hinabi mo pa, Arnold po. Raul Rivera, shoutout. Mga gago at gunggong na sinatong, except for Risa and Coco, itapon sila sa basurahan. Nakaka-high blood sila. Dapat sa kanila ay kasuhan ng treason sa pagtatraidor sa ating saligang batas. They are all a piece of shit. Tama ka dyan, Raul. Raul ulit, oh. May saya dyan si Inday Anay. Yang mga gunggong na sinatong na alipores ni Inday Anay, kasuhan na yan ng treason. Basa ko na yan, ito. Reynaldo Gonzalez, shout out. Luis Trebisani, shout out. Sabi niya, kung wala kang ginagawang masama, hindi ka takot na mabuksan ang totoo dahil ang bank account lalabas ang mga transaksyon sa bangko kung saan galing ang mga day deposited to the bank from Sylvia Ocero Ogena Trabisani. Commenting, bayan, gising, niloloko kayo ng mga taong ito, hindi para sa bayan ang serbisyo. Totoo yan. Sylvia Ocero Ogena Tribasani. Haba ah. Delia Gabiola, shout out. Napakamalas natin dito sa Manila at napunta dito ang pamilyang Satanas. Nakakatawa na yung comment mo, Delia. Delia ulit oh. Ang yayaman na ninyo, saan pa ba ilalagay ang mga utak ninyo, mga senador,
Sana maawa kayo sa taong bayan. Mag-isip naman kayo ng tama. Mukhang tama yung offer sa kanila, Delia eh. Hindi kayang tanggihan yung offer, ha? Hindi bali ng mali, di ba? Delia ulit oh. Talagang dumating na ang karma ng pamilya Dutae. Sana nga. Danny Santos, shoutout. Sana huwag mangyari ang lagi kong napapanagipan. Na ano yan? Na merong babaril sa mga senador. Pero ayon sa panaginip ko, 5 mamamatay. Kailan ka ba na ulit mananaginip? Sana totoo. Sharon Molero, shoutout. Mga sindikato po yata mga yan. Davao Mafia. Danny Santos. Huwag namang babagsakan ng bomba atomika ang Pilipinas. Kundi nuclear bomb, pero sa Davao City lang. Pwede, no? Sang-ayon ako sa iyo dyan. Danny Santos. Babali na. Hanapin mo mga kamag-anak mong mga lahing Lacson. Mary Lebron, shout out. Good morning po from Baguio City, Sir Rox. No, so sad only in the Philippines. No skipping ads. Salamat, salamat. Malu Santos, oh. Humitik. Humitik sa bunga ang balimbing sa Senado. Silang mga senador, hindi sinunod ang constitutional law. So, baliwalain na rin ang mga sinasabing technicalities. Ek-ek na yan. Diba? Tama. PJ po. Xerox, masyadong maingay itong ginagawa ni Cheese tungkol sa dili-dali niya na sa impeachment trial ni Sara. Kaya nag-uumpisa ng magalit ang taong bayan. Talagang garapal ang pag-iwas si Cheese sa trial. Ang daming gustong ipadisbar si Cheese o kaya palitan na siya sa president as president na Senado. Apat nung pa yan po. Ganun ang buto. Tapos may hikaw ang gago. Ang klase ng hindi nahihiya yung mga yan, no? Groovy kasi, no? Si Bamboo. Kumukha ni Bamboo. Yung si Cheese Escobar. Dero, ha? PJ siya pala sa Rox. Matuloy o hindi ang trial. Ang taong bayan, tiyak, galit na galit. Pag di tinuloy ang trial, ay naku, may EDSA 3. Pag tinuloy naman ang trial at na-acquit si Sara, di ko matatandya ang taong bayan sa galit nila. Baka pati si BBM madamay. Rodelia Alpelor, shout out. PJ siya ulit to. Xerox, feeling powerful siya. Nagdesisyon ng mag-isa. Ang desisyon niya, biruin mo, pinuspon sa June 11, tapos June 12 holiday, tapos end ng 19th Congress. Talagang ang timing niya, swak na swak para patayin ng impeachment trial. Kaso, na-underestimate ni Cheese ang taong bayan, ang galit ng taong bayan, ang siyang magiging kalaban ni Cheese. Biruin mo, sinabihan niya ang Congress na pinatagal daw ang kaso sa Congress ng 2 buwan, pero siya pinatagal niya ng 4 na buwan, tapos pinuspon from June 2 to June 11. Sobrang kawalang yaan na yan. Ikaw naman. Magiging Senate President ba kung di walang yayan? At ang yun, hirap ng kwalifikasyon dito sa Pilipinas para kayong maging politiko. Kailangan mapakakapal ng pagmumukha mo. Bahala. Hindi na nga niya ginalang ang forthwith ng konstitusyon, pati taong bayan gusto niyang walang yain. Naku, kahit gusto kong magtimpi at huwag magsalita sa foul language, naku, Xerox, isang halimaw din pala itong Cheese na ito. God bless you. 3J Show. Pasigero, shout out. Pag Maka Duterte, salot at kamalasan ang patutunguhan, sigurado na yan. Tayo dyan. Concheta Casilleo, shout out. Sabi niya, dapat umalis dyan si Escudero. Magpapaayos ka na lang ng kilay. Ba't ano problema sa kilay niya? Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Jan Dimango, shout out. Boyong Kong Balong. Mission accomplished mga boss. Yan natin, yan. Basta ako,
Kutob ko, hindi ho magiging smooth sailing yung June 11 na yan. Gagawa ng remedyo ang mga kampon ng future president ng impyerno. Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal. Wala ko natin magagawa. Na sana maging maayos ang pagbasa. At bukas na ho. Bukas meron akong dadagdag sa aking vlog tungkol naman ho dito sa Kongreso. No? Magandang gabi po mga boss. Good night.